Special daw para sa'yo. Hindi mapigilan ni Aling Esang ang sarili niya nang sabihan niya si Andres na baka sila na lang ang hindi makabitaw na hindi ba ito napapagod. Pero nanindigan ang binata na hindi siya mapapagod at ibabalik niya si June. Agad itong nilapitan ni Aling Esang, sabay sinabihan niyang itigil na niya yung ginagawa niya dahil patay na ang kapatid niya, sabay hawak sa mukha ng binata na pinaintindi niyang hindi na ito maibabalik sa kanila, lalo't ginawa na niya ang lahat kaya malaking pasalamat niya. Pinaliwanag pa ng matanda na masakit mawalan ng mahal sa buhay at hindi nila alam kung yung sakit na yun ay matatapos pa at may mga sugat na hindi kayang pagalingin at hindi na nagsasara, na hindi dahil hindi sila lumaban pero kailangan nilang tanggapin na hindi lahat ng laban ay kailangan nilang ipanalo, kaya hindi na nakaimik pa ang binata, lalo na nang yakapin siya ng lola niya, kaya napaluhan na din ito. Hiniling ng matanda na iuwi na lang siya ng binata sa lupain nila dahil yun na ang laban nila. Naghintay naman sila JB at Max sa may labas ng address ng girlfriend ni Joris, pero hindi nila ito mahagilap hanggang makita ni JB sa CCTV kung saan siya huling namataan, kaya agad nilang pinuntahan. Habang may isang lalaking pumunta kay Kenji kung saan tinago ni General Mariano na may daladalang audio recorder. Sinabihan siya ng lalaki na lahat ng sasabihin niya ay recorded at pwede itong gamitin laban sa kanya o pabor sa korte, kaya kailangang siguraduhin ni Kenji na totoo lahat ng sasabihin niya nang saktong may nag-text sa lalaki at nahagilap naman ni Kenji yung CCTV na nakalagay sa loob ng kwarto. Biglang tumayo yung lalaki, sabay nagpaalam ito na lalabas at babalik din. Pagbalik ng lalaki ay may kasama na siyang 2 sundalo. Sabay humingi ng paumanhin ang lalaki kay Kenji na nautusan lang siya at sinubukan niya itong saksakin nang hinawakan ng 2 sundalo, pero nanlaban naman si Kenji. Nabaling yung upuan kung saan tinali yung posas ni Kenji, kaya nakawala ito at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para depensahan ang sarili niya, at dahil bihasa siya sa pakikipaglaban ay nagawa niyang patumbahin ng 3. Nang mapatay niya ang 3 lalaki ay lumapit ito sa may CCTV, sabay taas ng kamay niya dahil malayo na ito, sabay ngumiti pa dahil alam niyang pinapanood siya ng taong gustong magpapatay sa kanya. Habang nagmatsyag naman sila JB at Max sa labas ng isang hotel kung saan huling namataan si Joris. Nang makita nila itong lumabas at saktong pumunta sa smoking area ay agad nilang sinundan, sabay sumugod sila na kahit may mga bodyguard si Joris. Nang nanlaban ang mga security ay pinatumba ni JB, kaya nakorner nila si Joris na agad namang nagmakaawa at nangako kay JB na ibabalik niya yung pera niya, pero nang makalapit na ito sa kanya ay tinulak niya, sabay tumakbo, kaya hinabol nila JB at Max. Habang palihim namang pinadala ni Greg yung adaptation letter ni June sa isang rider, at nang maiabot kay Andres ay agad itong pumirma, at nang buksan niya ay laking gulat niya dahil adaptation letter ni June ang nasa folder at nakalagay din doon kung sino ang umampon sa kapatid niya na nagngangalang Manuel. Ipinakita ni Andres sa lola niya, sabay sinaad niyang si Yun yung inampon ng isang nagngangalang Manuel, kaya mas naguluhan ang matanda. Lalo't may binigay na impormasyon ang BSWP na patay na si June. Nagtaka din si Andres kung sino ang nagpadala sa kanya na ngayong pinalabas na patay na ang kapatid niya, pero may biglang magpapadala sa kanya ng adaptation letter na wala siyang kaalam-alam na si Greg ang lihim na nagpadala sa kanya, at matagal na niyang hawak yung file na yun na simulat sa pool alam niyang inampon si June at hindi ito namatay. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.